Talagang wala nang makakapigil sa community ng Kalingap, no? Pagdating sa demandahan. Kaliwat kanan ng demandahan. Oh. Simula ni Kuya Bal, at ngayon pati itong sila Dr. Lab at saka si Kuya Mel, nagkaroon na rin ng demandahan. At dahil lang sa sabi, no, pera na hindi binigay lahat ni Kuya Mel doon sa nanay ni Vanessa, no? Na kung kayo po ay nanonood sa mga vlog din ni Dr. Love, plinay niya doon yung interview, no? Nila Dr. Love dito sa nanay mong Vanessa, at napag-alaman niya na parang kulang, no? Instead of 15, parang 10 lang daw ang binigay, at huli na lang daw binigay nung nasita na or na-vlog na ni Dr. Love, at dahil nga doon sa kwento ng nanay ni Vanessa. And another thing na gusto kong bigyan ng reaction ay itong lapagan ng GCash din. Talaga namang medyo very exciting ang nangyayari dito sa Kalingap community. And bago po ako magsimula, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay? And paalala rin lang po, ako po ay reactor at hindi po ako support in terms of pumapanig, no? Wala po akong pinapanigan sa lahat ng aking nire-reactionan. Ako po ay nakabase lamang sa kung ano yung isyong pinag-uusapan at nagbibigay ng aking opinion. Ngayon, kung meron po kayong hindi nagustuhan sa aking mga reaction, please comment it on our comment section and we might further discuss kung ano man po yung gusto nyo linawin sa aking mga naging reaction or opinion sa lahat ng aking content. Okay? So, simulan po natin dito sa, actually, in-interview kaninang umaga ni Kuya Pal Santos, itong si Kuya Mel, regarding nga dyan sa nagiging alitan nila, kasi nakarating na rin kay Kuya Bal itong patutsyadahan ng dalawa regarding dyan sa pag-i-interview, kasi parang unang in-interview or nag-interview itong si Kuya Mel dito sa nanay ni Vanessa. Then after that, parang in-interview din siya ni Dr. Lab. So nagkaroon ng salu-salungat na mga paliwanag ng bawat isa. And to the point na, yun nga, may nilabas si Dr. Lab na video at doon nabanggit nitong nanay ni Vanessa na 10K lang ang binigay daw ni Kuya Mel instead of 15. So nagkaroon ng, alam niyo na, akusahan, in-accuse ni Dr. Love itong si Kuya Mel, no, na binulsa, ninakaw, or pinag-interesan yung 5,000. At kung hindi pa kung hindi pa lumabas itong kwento na to daw ni Dr. Love, no, hindi pa raw mabibigay yung 5,000. No? Parang nahuli yung 5,000. Nabigay lang daw dahil sa na-vlog nga raw ng Dr. Love. So, kung alin man po yung katotohanan sa dalawang yan, kailangan po natin pag-aralan yung sitwasyon. No? Okay. So, since it's a money matter, diba? Ang lagi po dapat dito, especially kung tayong mga vloggers ay binibigyan ng pinagkakatiwalaan ng pera ng kahit sinong sponsor or ating mga viewers, transparency is always, no, is a must, no? Laging kaakibat niyan ay ilalabas mo lahat. Okay? So, sa nangyaring ito, no, kay Kuya Mel, kung meron siyang record whatsoever na patunay na yung perang binigay sa kanya ay talagang 15K, it should have reflected to any conversation or chat or kung anumang form
no, ng paano niya na-receive yung pera. 'Di ba? Kasi kung yan, let's say, ay 15K, pero dalawang tao ang pinanggalingan, no, he should announce it in one of his live stream or make a content on how, no, he got that money. Parang ganon, no? Para po walang ganitong issue. So, ang nangyayari ngayon is his word against Dr. Love word. Ang problema nito ngayon, may pinangahawakan si Dr. Love, no, na nagsasabing 10K lang daw ang binigay ni Kuya Mel doon sa nanay ni Vanessa. Na siyang pinaulit-ulit, no, na plinay ni Dr. Love sa kanyang live stream. Now, ang nangyayari ngayon, nagbabatikusan na lang sila. Tapunan ng akusasyon, asaran. So, nasaan yung katotohanan? Di ba? Kumbaga, yung sinabi ba o yung pinakita ba ni Dr. Love is enough evidence to support his accusation kay Kuya Mel? At si Kuya Mel ba mayroon ding pruweba na ipapakita para mapatunayan na yung perang yon ay talagang na-delay or hindi lang na agad na ibigay dahil na sabi daw ay magkaibang tao ang pinanggalingan? Di ba? May iwasan po yung mga ganito kung tayo po talaga ay mayroong kaukulang ebidensyang magpapatunay na yung perang yon ay hindi pinag-interesan at talagang galing sa sponsor. No? So, kanina, na-interview, tinawagan ni Kuya Bal, itong si Kuya Mel sa kanyang live kanina. So, allow me to share that portion sa kung ano yung napag-usapan nila and ano yung nasabi or sinabi dito ni Kuya Mel sa pag-uusap nila ni Kuya Bal. Nasaan ka? Kuya Bal, morning. Nasaan ka? Sa bahay po. Yan, nag-aayos lang. Si ano yan si Kuya Mel yan, yung kausap ni Kuya Bal na yan, no? Tinawagan niya about that issue kasi yan yung topic niya dito sa live stream niya na to. Okay. Sabi niya po ay tuloy ko lang daw yung demanda at magpakontra-demanda siya sa pangangakita. Sabi ko, lang kung ano yung gusto kong gawin at gagawin ko rin kung ano yung dapat at tamang gawin. Yun ang sabi niya. Okay. O sige. Opo, sabi niya nga, doon ko kayo dadalhin sa Paranaque. Yun ang sabi niya. Pagsama kayong dalawa. Doon tayo sa Paranaque, mag-scout. Opo. Pwede yun, sige. Sabi po doon. Oo. Yung nasa kayo si Maria, nasa na yan? Si Marian po, yan nandun po sa tinitirahan yata niya ngayon. Gusto kong puntahan niyo para may interview din ulit. Okay po. Ang balita ko po ay kinausap niya na daw at pinasinungalingan lahat yung mga sinabi niya sa interview ko at sa interview ninyo. Ay gusto kong usapin ulit para malaman natin kung totoo. Sige po, pwede natin puntahan din ngayon. So yan yung conversation nila. So panoorin nyo na lang po yung ibang sinabi pa ni Kuya Mel regarding dyan. So ito pa lang based doon, no, during live stream niya, may mga nagko-comment na dumaan daw pala kay Kuya Bal, no, yung 15K. So Kuya Bal, damay ka pala dito. So ano to, kayong dalawa ang kakasuhan ngayon ni Dr. Love, no, kasi dito sa during that live stream, so may nagko-comment doon na dumaan pala, hindi daw alam ni Iking or ni Dr. Love na yung 15K ay dumaan kay Kuya Bal, no, bago dinala sa hospital, no.
Hindi alam ni Iking na dumaan kay Kuya Bal yung 15K na pinamigay kay Vanessa at si Kuya Mel ang nagdala sa hospital. So, since 10K yung naibigay kay sa nanay ni Vanessa, so Kuya Bal, damay ka pala dito. Oh. No? Kasi, kumbaga, naging carrier lang si Kuya Mel. So kung totoo yung sinasabi ng mga nagko-comment dito sa live na to. Pero, yun nga, mukhang lumalabas din sa usapan na to is nakausap na pala. No? Correct me if I'm wrong, no? Kasi nag-base lang ako sa sinabi ngayon ni Kuya Mel na pinasunangalingan daw ng nanay ni Vanessa yung lahat ng sinabi. No? Parang yun yung sinasabi rin nata ni Doc Lab nung in-interview niya na ni Vanessa na parang tinakot or something na pinilit lang, no? So ito yung mga bagay na kailangan malinawan, no, regarding sa issue na to. And let's see kung magdidemanda nga ba talaga si Kuya Mel. Pero parang may mga ganun na ako nakikitang mga mga content, no, about demandahan ni Kuya Mel at saka ni Dr. Lab. So saan dito mauwi? Of course, no, koleksyon ng suporta or ng pamasahe at pang-abogado, no? So magkakaroon din ng solicitation para sa mga magdidemanda na to. Ay nako, ito paalala sa mga supporter, no, ng anti-Kalingap at saka Kalingap. Kayo po ang talagang madadanyos sa mangyayaring ito. Antakin mo, yung supporter nila Doc Lab, siyempre, hihingi ng tulong si Dr. Lab. Dahil nga kakasuhan siya, magka-counter kaso siya. So same thing ngayon kay Kuya Mel. Diba? Si Kuya Mel naman ay aminado na hindi naman siya ganun ka well off sa buhay. So kung sakaling magdidemanda man siya o didemanda siya, so kanino siya lalapit? Diba? Sa inyong mga sponsor. So, kung magpuproceed itong kasong to, sana nga magtuloy-tuloy. And sana, no, mahaba yung PC ng mga sponsor. Ay, nako. At may mapatunayan sana para kung malaman natin kung sino yung nagsisinungaling at kung sino yung nagsasabi ng totoo. Now, regarding dyan, no, sa panunuluisit or panghihingi ng tulong ng mga vloggers na kinasuhan through GCash, no, may lumalabas ngayon na dating kinakantsawan, no, ng mga Kalingap, itong mga antay daw na nagbababa ng GCash. Ngayon may gumagawa na rin daw sa Kalingap. Ayan ay sinasabi rin ni Dr. Lab and some of the anti-Kalingap ikapeso. Ang totoo kasi niyan, ang pagbababa po ng GCash ay depende po sa kung paano ninyo, no, paano ninyo iisipin, no? Actually, sa tinagal-tagal to rito at simula na magkaroon ng GCash, wala pa namang nakakasuhan o wala pa naman ako nakikitang mga vloggers na demonetize ang channel because of posting GCash number. No, ngayon nasa ano na lang po ninyo ito, nasa inyong pangunawa, no? Kung magbababa pa kayo ng GCash o hindi. Ang reason kasi ng iba kaya sila nagbababa ng GCash para buo nilang makuha rather than ipalipat or super chat or super sticker kasi nga binabawasan ng YouTube. In my case, no, ever since kahit sa isa kong channel, never po akong nagbaba ng GCash ko kasi parang bilang bayad ko dahil ginagamit ko yung platform ni YouTube, di ba? Ipalipad nyo na lang sa akin yan. Kasi nga binabawasan nga ni YouTube ng 35%. So kung GCash nga naman, buong-buo nating makukuha kung sino man ang magbibigay sa amin. Ang ako lang, ang reason ko doon is I'm using YouTube platform, diba? So, bilang kabayaran ko, dahil nga naggumagamit naman ako ng platform niya,
So kailangan niya rin kumita. So okay sa akin yun. Okay sa akin yun. Pero kung mas nangangailangan ka talaga, no, like itong demandahan na to, di ba? Itong tulong from the sponsor, well, much better, no? Kaya nga depende ito kung paano mo titingnan yung sitwasyon, no? Kung good or bad pa yung paglalapag ng GCash. Karamihan naman po Ano mo? Na nagbibigay ng GCash number. In my case, kung hihingiin, no, ay binibigay ko rin naman, pero privately. Hindi ko po pinopost sa live stream ko or pinopost ko sa community, no. Just to be lang po, kasi malay may magtanong, di ba? So that's how I look into this GCash something na to, no. Kasi noong una, pinakinakantsawan daw ang Tay Kalingap, na nag-post ng GCash. Wala pa naman daw kaso. So, sa mga ganun bagay po kasi, alam nyo, kayo po ay isa sa main, no? Kumbaga, kritiko ng Kalingap community. So, pag nagkaroon po ng higing-higing na may kakasuhan ang Kalingap, siyempre, katulad ni Kapeso, magre-ready na ako. Diba? So, kung ang way na makakatulong sa akin at gustong tumulong sa akin ng mga supporter ko is through my GCash, kahit naman ako, magbibigay ako. No? So, hindi po yan dapat na bigyan ng ibang kulay or sabihin na inaabuso, ninanakawan yung mga viewers or yung mga sponsor, yung mga nagpapa-GCash. No. No? We're just preparing for the worst scenario na pwedeng mangyari sa'yo. And tulad ng sinasabi ko, ang pagsasampa ng kaso o ang pagkakasuhan ay pera po yan. Abogado, pamasahe, pagkain, documents to be Xerox, to be print out, no? Yung mga yan po, pera po yan. Yung pagpunta pa lang po, kung saan ka mang sinampahan, no? Katulad nito, itong nangyari kay Kuya Mel at saka kay Doc Lab. Nasa dait sila pareho pero gustong kasuhan ni Dr. Lab. Kung tutuloy nyo man sa Paranaque. So, kailangan mag-travel ni Kuya Mel sa Paranaque. No? So, it needs money. Diba? Pera po yan. So, I hope, no? Pagkaroon, mag-materialize yung kasuhan nila na yan. Kasi unang-una pareho silang vlogger at pareho silang nagbabatuhan ng kung ano-ano mga ipang-iinsulto sa isa't isa. So, hindi po porke nagsampa ng kaso, a-accept na po agad ng mga judge ninyo yan. O kung sino ang abogado, judge. No? Baka, kasi malaman na pareho kayong vlogger sa pag-iimbestiga, pareho kayong hindi tumitigil sa parinigan, patutsadahan. Baka po sabihin sa inyo ng judge, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, so ito po ay hindi pang-insulto or paninita, no? Ito po ay opinion lamang, no, sa mga nangyayaring itong sa Kalingap community. Okay, so yun lang po at maraming salamat.